Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwento ng takot at misteryo na magsisimula sa isang online forum. Isang kakaibang libro ang magiging sentro ng usapan na magdadala sa atin sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Makikilala natin sina Miguel, Jenny at Marco at ang kanilang mga karanasan na magpapakilabot sa inyo. Huwag kayong bibitaw dahil ang kanilang kwento ay magbubukas ng pinto sa isang mundo na puno ng kababalaghan at takot. Sa isang maliit na kwarto sa Maynila, si Miguel ay nakaupo sa kanyang desk. Ang kanyang computer screen ay nagliliwanag sa dilim. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay puno ng mga poster ng mga kilalang horror movies at mga libro tungkol sa paranormal. Habang nagtatype siya sa keyboard, nagpo-post siya sa isang online forum na dedikado sa mga kakaibang pangyayari. May nakakita na ba ng isang lumang libro na may kakaibang simbolo sa pabalat? Tanong niya, umaasang may makakasagot sa kanyang katanungan. Agad na sumagot si Carla, isang marketing executive. Nakita ko ang isang lumang manika habang nagbabakasyon kami ng lola ko sa Baguio. Ang manika ay tila may buhay at gumagalaw sa gabi, sabi niya. Nagpatuloy ang usapan at nagbahagi pa si Carla ng mga detalye tungkol sa manika, kung paano ito gumagalaw at kung ano ang nararamdaman niya tuwing gabi. Parang may nagmamasid sa akin, dagdag pa niya, na nagdulot ng kilabot sa mga mambabasa ng forum. Hindi ako naniniwala diyan, biglang komento ni Anton, isang skeptic na miyembro ng forum. Simpleng laruan lang yan, walang kakaiba diyan, sabi niya, na nagdulot ng mainit na debate tungkol sa pagiging totoo ng mga ganitong pangyayari. Habang nag-aaway ang mga miyembro ng forum, lalong lumalim ang interes ni Miguel sa mga kakaibang kwento. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga kakaibang pangyayari. Sa isang resort malapit sa Tagaytay, si Jenny at ang kanyang kasintahan na si Marco ay naglalakad sa tabi ng lawa. Ang paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Biglang nakakita sila ng tatlong kakaibang ilaw na bumubuo ng tatsulok sa langit. Ang mga ilaw ay tila lumulutang at nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Jenny at Marco. Parang may ibang presensya dito, sabi ni Marco habang pinagmamasdan ang mga ilaw. Hindi ito normal, dagdag pa niya. Ano yan, Marco? Nakikita mo ba yan? Tanong ni Jenny habang si Marco ay nagsimulang manginig sa takot. Ang mga ilaw ay tila nagdudulot ng matinding takot at pagkabalisa kay Marco. Bumalik sila sa kanilang kwarto, ngunit hindi mapakali si Marco. Patuloy na tumitingin sa bintana na parang may inaabangan. Baka may kinalaman ito sa mga kwento ng matatanda, sabi ni Jenny, pilit na pinapakalma si Marco. Subukan nating mag-research bukas. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang karanasan ay simula pa lamang ng mas matindi pang takot at misteryo na kanilang haharapin. Ano kaya ang mangyayari kina Jenny at Marco matapos ang kanilang kakaibang karanasan sa lawa? Sa kanilang bahay sa Makati, si Jenny ay nag-update sa forum. Si Marco ay patuloy na traumatized at nagpapakita ng paranoid na ugali, post niya. Halos hindi na siya makakain at natutulog, laging nagmamasid sa paligid na parang may hinahanap. Dahil sa patuloy na pagkabalisa at mga violent outbursts ni Marco, napilitan si Jenny na ipa-ospital siya. Sa emergency room, si Marco ay nakatali sa kama, patuloy na nagwawala. Hindi ko na siya makilala, para siyang ibang tao, sabi ni Jenny sa forum, habang ang mga miyembro ay nagbigay ng kanilang suporta. Doc, ano bang nangyayari sa kanya? Hindi na siya ganito dati. Tanong ni Jenny sa doktor habang hawak ang kamay ni Marco na nanginginig. Ang doktor ay nagkibit balikat, walang malinaw na sagot. Sa kabila ng mga medical na intervention, nanatiling walang malay at marahas si Marco. Hindi nagtagal, si Marco ay biglang nawala mula sa ospital na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Jenny at sa mga miyembro ng forum. Nawawala si Marco. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, post ni Jenny sa forum.
na nagdulot ng pag-aalala sa mga miyembro. Sa kanyang kwarto, si Jenny ay nagising mula sa isang nakakatakot na panaginip. Ang kanyang mukha ay basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita ko ang isang nilalang na tinatawag na manananggal na gumagawa ng malulupit na eksperimento sa akin, post ni Jenny sa forum. Sa gitna ng mga mukha ng mga biktima, nakita ko ang mukha ni Marco, dagdag niya, habang ang mga miyembro ng forum ay nagkomento ng kanilang pag-aalala. Habang tinitingnan ni Jenny ang kanyang braso, nakita niya ang isang pisikal na marka na tila isang kakaibang simbolo. Ano to? Bakit may ganito sa braso ko? Tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya nagkaroon ng marka, ngunit wala siyang maalala. Baka may kinalaman ito sa panaginip ko, bulong niya. Jenny, mag-ingat ka. Ang mga manananggal ay totoo at maaari silang makapasok sa pamamagitan ng kahit anong bintana. Babala ni Liza sa forum. Si Jenny ay nagdududa sa realidad habang patuloy niyang tinitingnan ang marka sa kanyang braso. Paano kung totoo nga ang lahat ng ito? Tanong niya sa sarili. Ang forum ay naging mas aktibo habang ang mga miyembro ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan at tips kung paano protektahan ang kanilang sarili laban sa mga nilalang. Sa isang online meeting, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng forum. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkabalisa. Ang mga manananggal ay totoo. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Liza, habang ang iba pang miyembro ay tumango sa pagsang-ayon. Nakakita rin ako ng mga kakaibang ilaw sa amin. Parang may sumusunod sa akin, sabi ni Pedro, isa pang miyembro ng forum. Nagpatuloy ang usapan at ang forum ay naging isang lugar ng pagtutulungan at pag-iingat. Nagsimula silang magbahagi ng mga tips kung paano protektahan ang kanilang sarili laban sa mga nilalang. Laging isara ang mga bintana bago matulog, sabi ni Carla. At huwag kalimutang maglagay ng bawang sa mga pintuan, dagdag ni Anton. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong naging seryoso ang kanilang mga usapan. Tila ba bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng kababalaghan. Ngunit sa likod ng bawat payo at babala, naroon ang isang hindi maipaliwanag na takot. Ano nga ba ang tunay na pinagmumulan ng mga kakaibang pangyayari? Sa kanilang mga bahay, patuloy na nag-uulat ang mga miyembro ng forum ng mga kakaibang pangyayari. Ang kanilang mga kwento ay puno ng takot at paranoia. May nakita akong kakaibang ilaw kagabi. Parang may sumusunod sa akin, sabi ni Maria, isa pang miyembro ng forum. Ang forum ay naging isang lugar ng takot at pagkabalisa, habang ang mga miyembro ay patuloy na naghahanap ng mga sagot at kaligtasan mula sa mga kakaibang nilalang na tila nagmumula sa dilim. Hindi ko na alam kung ano ang totoo, sabi ni Jenny, halos umiiyak. Parang bawat sulok ng bahay ko ay may nagmamasid. Ang mga kwento ng mga nawawalang tao at mga kakaibang pangyayari ay nagpatuloy, na nagiwan ng tanong kung kailan matatapos ang kanilang bangungot. Ang dilim ay tila lumalapit at ang kanilang takot ay nagiging mas matindi sa bawat araw na lumilipas. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita ng panganib ng pag-usisa sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa bawat dilim may lihim na nagkukubli.